Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Rita ng Cassia, the saint of those who are in an impossible situation. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil meron tayong isang banal na babae, isang santa na namamagitan para sa atin. Meron tayong isang mabait na santa, si Santa Rita, na palaging nagdarasal para sa atin. Ano pang ating ikakatakot? Ano pa ang ating pangamba? Dahil merong isang banal na palaging nakikiusap para sa Diyos sa atin, tandaan natin na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa anumang mga problema o pagsubok ng ating buhay. Always remember that the impossible is the place where God creates His miracle. We have a God of the impossible. God can make possible the impossible. Yan ang ating pag-asa. Yan ang ating pananampalataya. Yan ang ating hinihintay. Kaya naman sana mapuno muli ng kapayapaan, ng tuwa ang ating mga puso, gitna ng ating mga iba't ibang pagsubok na kinahaharapan sa ating buhay. Para tayo ay makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, umiling tayo muli ng awa at pagpapatawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagtatampok sa mga mapagkumbaba at nagpakadakila kay Santa Rita sa pag-ibig at pagtsatsaga. Pakundangan sa kanyang pagdalangin at mga halimbawa. Ipagkaloob mo sa krus na aming pinapasangkusa. Ang pag-ibig sa iyo ay lagi aming adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso, sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus.
Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang sinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinapahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoy siyang hari, sa digdig ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na money does not give you happiness? Naniniwala po ba kayo doon? Sino po naniniwala? Taas po ang kamay. Ha? Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi po ako naniniwala doon. Kasi ang totoo, money can buy you happiness. Father, masyado kang materialistic, ha? Pero, let us just be realistic. Amen? Totoo naman po, nakakapagpasaya kapag may pera ka. Amen? Aminin nyo. Masarap ang feeling kapag may pera ka at nabibili mo yung gusto mo. Amen? Di po ba masaya kayo kapag nakakapagbayad kayo ng utang? Masaya ka ba kapag marami kang utang? Masaya ka ba kapag napuputulan ka na ng kuryente o ng internet o kapag hindi makapagbayad ng tuition yung anak mo? Masaya po ba kayo? Aminin nyo, hindi. Di po ba? Tingnan nyo yung muka ng mga tao kapag 15 na, kapag 30 na, kapag meron ng dumarating na pera. Di ba? Nakangiti sila. Amen? Gusto nyong magkaroon ng gana, maging mas maliksi ang mga tao. Gusto nyong sumipag ang mga tao. Bigyan nyo ng pera. Amen? Totoo o totoo? Totoo. Wala na pong plastikan. Please naman. Bawal po ang sinungaling sa loob ng simbahan. Amen? Dalawa lang naman yung mga taong nagsasabi na money cannot give you happiness. No? Una, yung mga sinungaling. Pero pangalawa, yung mga nagsasabi niya na money cannot give you happiness ay yung mga mayayaman na. Amen? Sawa na po yung mga mayayaman sa pera. Yung mga mayayaman, sobrang yaman, hindi na pinapansin yung milyon-milyon. Bigyan mo ng 1 milyon yan, di na excited yan eh. Kasi normal na lang sa kanila yung dumarating yung pera. Amen? Isang kasinungalingan. Hindi ka mapapasaya ng pera. But it is also true. Money cannot give you joy. Totoo po na nakakabili ng saya ang pera. Pero ito din naman ang katotohanan, tandaan niyo. Merong mga bagay na hindi mabibili ng pera. Amen? And one thing that money cannot give you, provide for you, is joy. Iba po kasi ang happiness sa joy. Your happiness comes from what is happening in your life. You are happy because something that you want, you get. Amen? You become sad because something you want, you do not get. Masaya ka kapag nangyayari yung mga gusto mo, kapag binibigyan ka ng pera ng asawa mo, kapag sumusunod yung mga anak mo sa utos mo, kapag nabibili mo yung gusto mo, napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, masaya ka. You become happy. Pero nalulungkot tayo kapag may nangyayari na hindi natin gusto. Kapag nagiging pasaway na yung anak mo sa'yo, kapag ginagawan ka ng kwento ng ibang tao, kapag nagkakaroon ka ng sakit, hindi sumusunod yung iyong katawan dyan sa iyong kagustuhan, we become sad because there is something that is happening in our life that we did not desire, that we did not choose. Yan po ang dahilan madalas ng depression ng napakaraming tao ngayon sa mundo. Kasi palagi nilang hinahabol yung gusto lang nila. Pero tanggapin po natin mga kapatid, hindi naman lahat ng gusto natin ay mapapasa atin. Amen? Pero ang nakakapagtaka lang, ito po, meron pa rin pong mga tao na may tuwa sa kanilang puso kahit na hindi nila nakuha yung kanilang gusto. Kung ang saya or happiness ay nakukuha mo mula sa mga bagay na gusto mo, ang tuwa or joy
ay nakukuha naman natin mula sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos. Kamukha po ni Santa Rita ng Cassia. Ito pong santang ito na mga imposible ng kalagayan. Napakaraming bagay po sa buhay ni Santa Rita. Hindi naman niya pinili eh. Oo, naging malungkot po si Santa Rita dahil napakarami mga pagsubok na kanyang hinarapan, na kanyang pinagdaanan. Pero gitna ng mga problemang ito, sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, may tuwa pa rin. Una po, na hindi naman niya pinili. Gusto pong magmadre ni Santa Rita pero kinasal po siya sa isang lalaking napakarahas, napakabayolente. Pangalawa, namatayan po siya ng mga anak, 2 anak niya. Pangatlo, kahit na wala na po siyang pamilya, single ulit siya, ayaw pa rin po siyang tanggapin sa kumbento, nire-reject po siya. Pero dahil meron pong isang milagro, nakita daw nila si Santa Rita. Kahit na nakasara po ang mga pintuan, nandun siya sa loob ng kumbento, nakita po ng mga madre ito bilang isang tanda, bilang isang sign na gusto ng Diyos na pumasok siya, na magmadre siya. Pang-apat, nagkaroon po ng stigmata si Santa Rita. Ang mga stigmata po ay yung mga sugat ni Kristo. Dahil nagdasal daw po minsan si Santa Rita, sabi niya kay Jesus, Panginoon, gusto kong tumulong na maibsan yung hirap, yung bigat na nararanasan mo sa krus. Hiningi po niya yung mga sugat na yon. Pero ito yung nangyari. Nung nagkaroon siya ng sugat na ito, nanghina yung kanyang pangangatawan. At dahil merong mga sugat sa kanyang katawan, nangangamoy po siya. Kaya nga yung mga ibang madre doon sa kumbento, iniiwasan siya. Pero kahit nan maraming mga bagay na dumaan o naranasan ni Santa Rita sa kanyang buhay, hindi man niya pinili, pero niyakap niya dahil nauunawaan niya ang mga ito ay kagustuhan ng Diyos. Ito po marahil ang dahilan bakit punong-puno at naguumapaw ng tuwa at kapayapaan ang puso ni Santa Rita. At ito din po ang dahilan bakit sa pamamagitan ni Santa Rita, nakaranas po ng mga himala at milagro ang mga tao. Isa po sa mga unang himala ni Santa Rita ay nung kamatay-matay pa lang po niya, meron daw po isang karpentero na kahimlay sa kama, may sakit, nagdarasal sa Diyos. Ang sabi po ng karpentero, O Panginoon, O Diyos, kung malakas lang po ako, tatayo ako at ako ang gagawa nung kabaong ni Santa Rita. At alam niyo po kung anong nangyari? Ilang saglit lang, gumaling. Ito pong karpenterong may sakit. Lumakas siya. At pagtayo niya, anong unang-unang ginawa niya? Ginawa po niya yung kabaong ni Santa Rita. At kung pupuntahan niyo po yung katawan ni Santa Rita sa Cassia, mabibigla po kayo dahil may isa pang himala o milagro. Hindi pa po naagnas, hindi pa po nalusaw yung katawan ni Santa Rita. Saint Rita is considered one of the incorruptible saints. Pinapaalala po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Santa Rita na kung tatanggapin lang natin, yayakapin lang natin ang mga bigay ng Panginoon sa ating buhay. Kahit na mahirap, kahit na mabigat, bandang huli, tayo'y magiging masaya. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya nga balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Sabi niya, sinasabi ko ang mga bagay na ito, tinuturuan ko kayo para mabuo ang inyong tuwa. That your joy may be complete. Unawain po natin mga kapatid, yung mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi yan ang makakapagpuno at makakapagbuo ng ating tuwa. The happiness that we find in this world are temporary and incomplete. Kung susunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, mapupuno ng tuwa ang ating mga puso at makakaranas po tayo ng milagro. Remember this, my dear friends. When you choose to accept what God gives you, you will become happy. And when you choose to follow God's will, you will be joyful. Posible naman po na maging masaya sa gitna ng mga problema.
Amen? Hindi naman po hahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay-bagay sa ating buhay na wala siyang mabuting dahilan. Ang mga nalulungkot sa buhay na ito, sino? Yan yung mga taong mahina, mababaw ang kanilang pananampalataya. Amen? Sino pang mga nalulungkot sa buhay na ito? Sila yung mga taong walang pag-asa. Amen? When you are full of faith, when you are full of hope, I tell you, you will receive the gift of joy. And when you are joyful, you will become stronger to overcome whatever challenges and problems you will face in this life. My dear friends, if today you do not know what to do, if you're confused of your purpose, of your goal, why not first try to be happy? Choose happiness today. Please be happy always because life is short. Maiksi lang po ang buhay. Di natin alam kung hanggang kailan ang ating pamamalagi dito sa mundo. Bakit mo uubusin yan sa iyong mga lungkot at pag-aalala? And if it is difficult for you to become happy, please pray. Pray to receive the gift of joy from the Holy Spirit, from God. It is possible to feel joyful because we have a loving and generous God who blesses us, who provides joy in our hearts. Magdasal po tayo at magpatulong kay Santa Rita. Turuan po niya tayong palaging kumapit sa Diyos. Maging masaya, gitna ng ating mga pagsubok, suliranin at lungkot. Kaya sabihin po natin, O Santa Rita, ang pintakasi, ang patrona ng mga nasa imposibleng kalagayan, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sinasabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakakapagpasigla ng loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahanda. Ngayon ang iyong banal na taimtim na ginugunita upang sa pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ng iyong anak si Jesucristo, kami nadiligid sa mga banal na tao. Sila'y mga saksi sa pananalig sa iyo na magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga banal mong apostol, lahat ng mga santo, si Santa Rita ng Cassia na inaalala namin ngayong araw na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ngayon sa kapistahan ni Santa Rita ng Cassia na aming pinararangalan ay pagkalooban mo ng madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po na napakarami sa inyo ay nasa imposibleng kalagayan. Marami sa inyo ang may pinagdadaanan na mabigat. Marami din po, nakikita ko nagme-message pa rin sa akin na nawawala ng pag-asa. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban tayo ng isang santa ng pag-asa, si Santa Rita. She is the saint of those who are in an impossible situation. Kaya po, huwag kayong magatubili, huwag kayong mahiya na lumapit sa Kanya today. We pray through the intercession of Saint Rita. Alam niyo po, bago pa man nahirang na isang santa, si Santa Rita, napakarami po ang tinuturing na siya'y isang banal. Meron pong isang parokya dito na unang dineklarang parokya bago pa man na-canonized na santa o banal si Santa Rita. Ganon po siya kasikat, ka-popular nung panahon niya. Para bang si Mother Teresa. Kahit nabuhay pa lang noon si Santa Mother Teresa, she was called the living saint. So, we go, be close, we humbly ask for the intercession of Saint Rita today. And please learn from her that by following God's will, though it may be very difficult, there is joy in asking the Lord, in following God's commands. And by following God's will, you will see and experience God's miracle. Ano yung imposibleng kalagayan mo ngayon? Ibulong mo kay Santa Rita, walang imposible pagdating sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan
ni Kristo. Salamat sa Diyos.